Okay mga bro, magandang araw. Welcome back na naman sa ating panibagong episode ng ating vlog patungkol dito sa sprayer mga bro. Ayan, ang video nito mga bro ay para sa inyo, yung mga subscriber natin na magbubukid, magsasaka, yung mahilig sa mga bukid, magtanim. Okay, so bali ang naging problema ng sprayer na ito mga bro ay ayaw daw mag-power, sabi ng may-ari. Binuksan daw ito ng may-ari mga bro, pero ayaw talaga. So bali ang sprayer na ito mga bro ay Kingston Plus, yan, electric knapsack sprayer KS-16DS. Ayan yung kanyang brand. Okay, so bali subukan natin mga bro kung talagang ayaw mag-power, sabi ng may-ari. So yun natin to. Ito yung adjustable kung gusto mong mabilis yung kanyang pag-spray, tapos kung gusto mong medyo mabagal. Ayan. So wala siyang power mga bro. So testing natin tong isa, tong pinaka-direct niya. Ito yung high speed niya eh. Okay, wala mga bro. So bali ang sabi ng may-ari dito mga bro ay malakas daw yung kanyang battery. Yun ang sabi ng may-ari. Okay, bali ang gagawin natin dito mga bro ay bubuksan natin. Okay, buksan natin mga bro. Bali tutumba natin siya. Ayan. At i-check natin kung may laman yung kanyang battery ah. Okay, buksan natin. So nabuksan na natin mga bro, natanggalan natin yung mga screw. Subukan natin tanggalin tong pinaka cover niya. Ayan. Okay, bali yun yung kanyang laman mga bro. Ayan. So i-check natin mga bro yung laman ng kanyang battery, kung may laman pa siya, may charge pa siya. Kunin lang natin yung pula, yung positive niya. Tapos yung itong dilaw, ito yung galing sa mismong battery, dilaw sa kapula. Ito yung positive at negative. Okay, switch natin yung tester natin sa DC. Ayan. Iusok natin ng konti. Okay. So medyo i-focus natin ng konti. So itusok natin sa negative test probe natin. Tapos itusok natin sa positive, yung positive test probe natin. Check natin kung may laman yung battery. So mayroon siyang 12.6 mga bro, o 12.67. So malakas yung kanyang battery mga bro, pero ayaw mag power. So ang unang step natin na gagawin mga bro ay tatanggalin natin yung pinaka fuse nya. So nandito yung pinaka fuse nya mga bro. Ayan o. Ayan, dito sa mismong pinagcha-charge niya. Ayan o. Ito nakatago yung kanyang fuse. Baklasin natin yung dalawang screw. Ayan. Tanggalin pa natin tong isa. Okay. So tanggalin natin. Ayan. So i-check natin yung kanyang fuse mga bro. Bali ang nilagyan ng fuse dito mga bro, itong negative, itong kulay white na wire. Nandito yung kanyang fuse, itong terminal na ito at saka ito. Okay. So tusukin lang natin to para ma-remove yung kanyang fuse. Itong butas na ito mga bro, ito. Kung di nyo pa alam, ayan. So tusukin natin pa atras. Ayun. Lumabas yung kanyang fuse, ito. So bali dalawa yung kanyang fuse mga bro. Ito yung dating nakakabit, ito naman yung kanyang reserva ngayon. Yan, check natin kung bakit pumutok yung fuse. So check natin yung kanyang fuse mga bro. Lipat natin dito sa baba.
Okay, isit naman natin sa yung tester natin sa buzzer. Ayan. So kailangan nyo nagbabas pag pinagdikit to, may buzzer. Ayan. So check natin kung good yung kanyang fuse. Okay, pumutok yung kanyang fuse mga bro. Tapos check natin yung reserva, yung ilalagay natin mamaya. Itong isa, kung good pa. So good pa mga bro yung ipapalit natin mamaya, ito. Yan, lagay muna natin dito. So malamang mga bro, nung nagloko ito, baka pinakaalaman ng may-ari itong pinaka wiring niya. Dahil sa kulay pa lang yung nakikita ko, medyo nabago yung wiring niya mga bro. Ayan o. Naghalo yung puti saka itim. Tapos dito naman dilaw saka green naghalo. Tapos dito dilaw at saka pula naghalo din. So nabago yung wiring niya, kaya pumutok yung kanyang fuse mga bro. So ang nakikita kong problema dito mga bro, ang unang pa natin dito, ito troubleshoot itong mga wiring niya. Babaguhin natin dahil nabago. Ayan. So panoorin nyo hanggang dulo mga bro para magkaroon na naman kanyang idea sa video ito, lalong lalo na dun sa ating mga magsasaka na mahilig gumamit ng sprayer. Okay, so ito mga bro, mali. Baklasin natin lahat mga bro, itong mga pinaka umbrella nya, ito pinaka insulating umbrella. Ayan. At babaguhin natin yung linya. Nabago itong mga linya nya dito sa kulay pula, mayroong naihiwalay na isang pula ayan napunta sa dilaw. So ayan, tanggalin muna natin lahat. Umandar So mamaya natin ilalagay mga bro yung pinaka fuse natin. Ito kapag ayos na natin yung pinaka wiring nya. Ayan, so himay-himay natin mga bro. Ang magsasama dyan yung pares na dilaw. Ito yung magsasama. Dahil itong kulay yellow mga bro ay ito yung ating ground. Tapos dadaan siya ng fuse papunta rito sa kulay puti. Ground din lang ito o negative. Negative tong dilaw. Okay, lagay natin yung pinaka insulator natin o umbrella. Nakalimutan ko yung tawag dito Ayan. Tapos itong kulay red lahat, ilagay naman natin itong tingnan natin, erekta natin, baka andar. Hindi naman. So dito natin lalagay itong lahat ng kulay red. Yan. Tapos lagay natin ulit to. Okay, yan mga bro. Tandaan nyo mga bro, tingnan nyo lang kung okay yung wiring ng kanyo ng knapsack sprayer. Okay, bali ang babaguhin pa natin dito mga bro, itong puti, ihiwalay natin itong puti. Yan, ito lang yung nagsama, itong puti na ito, walang kahalo ito. Yan. So ilagyan natin ng insulator. Ganyan, iwas ground yan Tapos itong kulay black naman, ito lang ang magkasama, pure na black. Iwalay natin yung pure na black. Yan, tong dalawang kulay black na ito lang yung magkasama. Papunta ito dun sa MOSFET natin dito sa kanyang control, yung may mabagal sa kapabilis na pag water pump ng natin sprayer. Okay, lagyan natin ng insulator. Umbrella ito umbrella insulator yata ito. Okay, check natin kung may mali pa. So ito kulay green lahat, ito yung nagsama. So bali kulang na mga bro yung pinaka umbrella nya. Ang mangyayari dyan ay lalagyan na lang natin ng electrical tape. So dito sa purong green mga bro, ang nakahalo dito ay kulay blue.
Ayan. Susubukan natin yung panda rin kung aandar. Ilalagay natin yung kanyang fuse. So ilagay na natin mga bro yung pinakako natin, yung okay. Tanggalin natin yung may damage na fuse. Yan. Yung okay ang ilagay natin. Ito. So ilagay natin. So isalpak na natin dito mga bro. Yan, ganyan. Ito, mandar na. So testingin natin panda rin dun sa may ano. Okay, so testingin natin mga bro. Yan, i-on natin. So subukan natin mga bro dun sa yung sa high speed niya, ayan oh. Ito kasing gitna niya neutral yan. Yan, bali double throw itong pinaka kanya, naka switch. So subukan natin dun sa pinaka high speed niya. Ayun. Ayun. So bali okay na mga bro. Ayan. Okay, so subukan natin ngayon mga bro kung nagcha-charge na siya. So bali ilagay muna natin yung kanyang tornilyo dito. So ayan, ilagay na natin mga bro. Subukan natin i-charge ngayon kung nagcha-charge siya gamit yung kanyang charger. Ayan. Okay. So saksak natin. Yan, bali naka-green mga bro. Pagka nagcha-charge yan ay naka-red, kulay red. Tapos pagka na-full charge magiging green ulit. So yan, lagay natin ito pinaka niya, naka-plug nya, female plug. Male plug. Ayun, nag-red. Ibig sabihin nakakarga mga bro. Tapos i-test natin mga bro doon ng multitester natin kung nakakarating doon yung voltahe ng natin, charger. So ayan. So tusok natin yung positive, test probe natin sa positive at negative, test probe sa negative. So bali meron siyang 14 volt mga bro, ayun oh. Yan, tignan nyo sa tester. 14.69. So malapit nang ma-full mga bro. Pakaabot pa to ng 15, ganun. So kargado pa yung kanyang battery. Okay, so okay na mga bro. Kahit kunyan, kahit di na testingin na nakasara, bali ang sabi ng may-ari mga bro ay okay naman daw ito. Itong pinaka bomba niya, ang problema lang ayaw mag-power. Dahil nung daw nagloko, binuksan daw yata, baka chinek up tong mga wire na pagpalit-palit niya, ayun, na fuse. Nung napagpalit niya ay siguro shorted, ayun, na fuse na, nadali. Kaya ayun mga bro, kapag nagloko yung ganito nyo, huwag nyo basta-basta tatanggalin tong mga pinaka-splice niya na wiring, itong naka-splice na wiring niya, para hindi nyo mapagpalit-palit. Nakakalito kasi ito mga bro kapag hindi mo pa kabisado yan, lalo na kung pinaghiwa-hiwalay mo na, ayun, hindi mo na alam kung saan yan nakakabit. Okay, so okay na yan mga bro. Ayan, so ganun lang mga bro, mag-repair ng knapsack sprayer. Okay, so hanggang sa susunod na naman ng mga video natin mga bro, at kita-kita na naman tayo. Ayan, so at kung bago ka sa aking channel ay huwag kalimutang mag-like, share, subscribe at pakihit na rin ang notification bell para ma-update ka sa bago kong mga video. Okay, so ayos mga bro, salamat ulit sa inyong panonood.